Boss, ano masasabi mo sa pagkansela ng PSA sa birth certificate mo na Evelyn? Oy, totoo? Hindi gagawin ng PSA yon. Kailangan nun ng court order. Makakasuhan sila dun. Kapag yakinan sila nila yon ng walang court order, kailangan dun ng court order. So kung sino man nagbabalita niyan, balitang hausaw yan at walang katotohanan yan. Okay? Pag may decision ng korte, order of the court, pwede. Maniniwala ako. Pero hanggat walang court order, hindi mo ang tawag doon hausaw. Hausaw. Diba? Now, kung yan talaga itinahak na rota ni FLM from Norman Mangusin, na yan kasing kumakalat na balita na siya ay Norman Mangusin, from Norman Mangusin to FLM, then dapat hanapin kung saan korte niya ipinail yung change of his name. At kapag hindi yan ang rota na tinahak niya para siya ay maging FLM from Norman Mangusin, then anong bagong problema? Ang tanong muli, paano nakalusot sa Philippine Statistics Authority na maisalin ang kanyang pangalan from Norman Mangusin to FLN o Francis Leo Marcos? Kung lumilitaw na wala doon sa dalawang nabanggit kong ways na para siya ay maging Francis Leo Marcos, then ito ang magiging problema. Pakipaliwanag. Ayon sa ating revised penal code, pinaparusahan ang hindi paggamit ng iyong totoong pangalan o ang formal na charge ay ang concealment of real name. Tumataas ang penalty ng krimen na ito kapag ang concealment of real name mo ay ginawa upang makatakas sa mga legal na utos ng korte. For example, person A, inisyuan ng warrant of arrest under sa pangalan niyang isa, ay gumamit ng pangalan niyang pangalawa upang makaiwas sa execution nito. Tumataas ang penalty. Of the decision is ito po, basahin natin. Ayan, babasahin The na. prosecution alleged that considering that the accused affiliate used an alias name Francis Leo Marcos since 2007. 2007 niya lang ginamit yung Francis Leo Marcos. Facts na ng facts yan, ibig sabihin yan na yung nakita ng court as it is. A warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006. The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unavailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Ngayon naman, kahit hindi ka nagtatago sa batas, mali pa rin na gumamit ng pangalan na iba. Kasama pa rin siya sa prohibition ng concealment of real name. Malaki ang halaga ng totoong pangalan sa ilalim ng batas dahil ito ay ang ating identifying mark at kaya tayong kasuhan at gumawa ng kontrata sa ilalim nito. Kaya tulad ng sabi ni Idol Rafi, kailangan nating dumaan sa korte para mapalitan ito. Pag hindi tayo dumaan doon, delikado. Which started that only certificate of live of birth of one Norman Mangusin Ayan, nagpakita din ng birth certificate na Norman Mangusin. Nagpakita din ng ang NBI. and Antonio exist in the records and that no records of birth existing under the name of Francis Leo Marcos E. Antonio and Norman Alejandro Antonio. Also upon inquiry to the office of the civil registrar, Ayan. Also, upon inquiry, nag-inquire sa mga several register. General in Baguio City, where Francis Marcos claimed to have been born on various documents he filed out. The said office issued a certification stating that there is no record of birth under the name of Francis. There is no record of birth under the name of Francis. Walang record sa Baguio ni Francis Leo Marcos. Pag pumunta po ako sa probinsya namin, sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Baguio, kung saan ako pinanganak, is Francis Leo Marcos based on sa ginawa ng mga magulang ko. Pero may birth certificate ka na Francis Leo. Ay, hindi ko pa mo yan nakikita. Hindi ko pa mo yan nakikita. May birth certificate ba si Norman Mangusin? Yata, pero meron po. Kasi, Meron. So, ano talagay doon na parents ba yung mother mo? opo. Siya po. Siya.
Okay? Kaya pag may decision ng korte, order of the court, pwede. Maniniwala ako. Pero hanggat walang court order, hindi mo kung ba. Ang tawag doon, hausiaw. Hausiaw. Late registered siya ng 91. 91, okay. Yun na yun. Yun na Yung kausap niya dyan, si Sardong Batalan niya, okay boss, gumaganon. Taga Samar kasi yun. Kaya doon nila ginawa ng paraan na mag-late register para pag binerify na sa NSO, legit na yung birth certificate. Tapos yung Leslie, tsaka yung bunso, which is hindi sili ko yun. Hindi sili ko yun. Yun si Alejandro Mangusin. Sorry? Yun ang kapatid ko na ang pangalan, Alejandro Antonio Mangusin. Oh, Siya yung okay. nasa Qatar ngayon. Oh, Ayan, okay. So kaya sinasabi nila na nag-abroad na Alejandro, yun yung bunso, si Alejandro. Siya yung nasa Qatar noon. Siya yung nasa Qatar ngayon. Ayan, Okay. siya yung Alejandro sa amin. Okay. Alam mo yung naalala mo ninyo nung mga unang panahon na yung look-alike sa passport? Yeah. Look-alike, hindi ko na alam, parang na-trace ko, parang yung Norman yata, nagamit yata yung pangalan na yun para makapag-abroad. Okay? Pero hindi ko kasi yung ginamit eh. Never ko na ginamit yun eh. Never ko na palagyan ng ID picture yun eh. Nagets mo? Yeah. Never, walang ID yun, parang nagamit yata pag-abroad. Pero nung ginamit yung pangalan na yun, I was 16 years old yata eh. Parang something like that. O I was 16, 17. So, ito po yung anti-passport law. So, ano po ito? Permanent dismissal. At ito na po yung bail ko. Makikita nyo. Ayan. So, Francis Leo Marcos po yan. Okay? So ano ngayon kung Francis Leo Marcos? So meaning, totoong Francis Leo Marcos ka na? Di ko kung ano man. Paliwanag ko, Francis Leo Antonio Marcos. Kasi yan naman kasi ang pinail sa'yo eh. Francis Leo Marcos eh. So pinalalabas niya ngayon, katulad nito sinasabi ni Ma'am Honey Asia dito. Francis Leo Antonio Marcos is legit. Anong masasabi? Ano mga basher, sabi na nga eh. FLM is FLM. Thank you. So, today is March 31, 2026. Ayan po yung bail ko. Kung makikita nyo, Metropolitan Trial Court of Quezon City. Ayan. Okay, so wala na po tayong kaso ng anti-passport law. Yan nung ay maliwanag na tapos na. At hindi na tayo ulit. No. Ano? Hindi kasuhan dyan. No, hindi. Tignan mo, nagmi-misinformation ka, hindi. May isang kaso lang yung yung permanent dismiss sa'yo kasi yun yung kaso ng possession of multiple passport. Hindi dahil doon sa pangalan mo yan. Kasi yung possession of multiple passport kasi ito yung ang naging violation mo doon na inargue ng NBI. Yung meron kang dalawang passport na nag-overlap eh. Yung for example, nakalimutan ko na yung expiration ng passport mo. Pero meron kang passport kasi doon na halimbawa lang to, nakalimutan ko na yung dates eh. Yung ang passport mo merong let's say may expiration yung passport mo ng 2000 let's say 2017, 18, 19, 20 2017 to 2021. Tapos meron kang isang passport na ang ginawa siya ng nag-overlap yung date. Ginawa siya ng 2019 to 2020. Di ba may 10 years na, no? 2019 to 2028. Tama ba ako? Oo, mga ganon. Nag-overlap, hindi dahil yung sa pangalan mo, sir. Dahil lang may possession ka ng dalawang passport na nag-overlap yung date. Sabi sa akin kasi ni Attorney Him, madali lang naman daw lusutan yon kasi pwede mong palabasin na nawala yung passport mo. Nawala mo kunyari, kaya nag-apply ka uli ng bagong passport. Hindi wag mong sasabihin na hindi ka na uli pwedeng kasuhan pa. Kasi pag lumabas yung yung mapapahiya ka sir pag lumabas yung decision ng DFA na i-cancel yung passport mo dahil doon sa birth certificate mo, di ba? Dapat kalimutan na niya yan dahil hindi siya makakalabas ng bansa. Kanina nakipag-ugnayan na ako
kay DFA Secretary Terry Boy Locsin through Twitter at ipinarating ko sa kanya ang issue sa peking passport ni Francis Leo Antonio Marcos. Kaagad niya akong sinagot. Sabi ni Secretary Locsin, ibigay mo sa akin ang lahat na detalye, pati na ang picture ni Francis Leo Antonio Marcos. Anytime soon, the passport that he is currently holding will be revoked, invalidated, or otherwise cancelled. Hindi na niya magagamit ang passport na nakuha niya gamit ang mga peking papeles. Wala pong tao sa Pilipinas na ipinanganak na si Francis Leo Antonio Marcos noong Setyembre 29, 1979, September 29, 1979 sa Baguio City. Mismo ang Philippine Statistics Authority o ang dating National Statistics Office ang nag-issue ng isang certification noon pang Enero 2012, January 2012, na walang record na may ipinanganak at inirehistro sa Baguio City sa ganung pangalan, Francis Leo Antonio Marcos, na ipinanganak September 29, 1979, at ang mga magulang ay sina Pacifico Edelyn Marcos at Remedios Carino Antonio. Wala. Peke. Kaya sigurado ako na kung meron mang certificate of live birth na ipinakita si Francis Leo Antonio Marcos bilang patunay ng kanyang pagkatao, sigurado peke yun ang dokumento. Nakita na natin na sa lahat na bagay, mahilig sa peke si Francis Leo. Sa sulat ko na ipinadala through email kaninang umaga, sinalaysay ko sa DFA na unang nabigyan si Francis Leo Antonio Marcos ng passport sometime in 1997. Ito po ay may passport number EE 800070 sa tunay niyang pangalan na Norman Antonio Mangusin. Ginamit niya ito sa kanyang unang deployment sa Middle East upang magtrabaho bilang isang panadero. Pag-expire ng una niyang passport, nag-apply si Norman Mangusin for renewal at binigyan siya ng bagong passport under number ZZ093870 noong taon 2002. In 2007, nag-apply muli si Norman Mangusin para sa isang bagong passport sa DFA Regional Consular Office sa San Fernando, La Union. He used the name Francis Leo Antonio Marcos, born on September 29, 1979 in Baguio City. Pero hindi siya hanggang doon lang. Nag-apply pa siya para sa isa pang passport. Ang ginamit niyang pangalan ay Norman Antonio Alejandro, born on July 28, 1978, in Baoco, Mountain Province. He was issued a second passport under the name Norman Antonio Alejandro by the DFA Regional Consular Office in La Union on September 11, 2007. Wala pang 2 linggo mula nang makakuha siya ng unang passport sa ilalim ng pangalan na Francis Leo Antonio Marcos. Paano po natin na-establish na siya nga ang kumuha ng 2 passport sa ilalim ng 2 magkaibang pangalan? Una, sa litrato pa lang, makikita na isa at isang tao lang ang may hawak ng mga passport na ito. Pangalawa, yung pirma sa front inside cover ng mga passport ay exactly the same. Walang pinagkaiba. Isang tao lang ang pumirma. Dito nagumpisa si Francis Leo na umikot sa iba't ibang bansa sa Asia, Middle East at hanggang Australia upang magpresenta sa sarili niya na isa siyang Marcos at siya ang may hawak ng susi sa kayamanan ng pamilya. Hinikayat niya ang mga OFW sa Macau, Hong Kong, Singapore, Middle East at Australia na sumali sa kanyang foundation, magbigay ng pera at sila ay makakatanggap ng bahagi mula sa Marcos Wealth. Balak ni Francis Leo na gawin na international ang kanyang budol-budol
Syndicate. Noong May 30, 2017, lumipad si Francis Leo papuntang Sydney, Australia upang mag-recruit ng members para sa kanyang foundation. He returned to the Philippines on June 25, 2017. Nagpa-renew si Francis Leo ng passport noong November 21, 2011 sa DFA, Manila. Dahil renewal, hindi naging mahirap para sa kanya. He was issued passport with number EB 4114267 with expiration on November 20, 2016. Ang pinakahuli niyang passport ay na-issue ng DFA Regional Consular Office sa General Santos City noong January 25, 2016 with expiration on January 24, 2021. Mabigat na kasalanan ito nagawa ni Francis Leo Antonio Marcos sa pagkuha ng passport gamit ang pekeng dokumento. Kaya mabilis na sumagot sa akin si Secretary Teddy Boy Locsin. Pinaimbestigahan na niya kaagad. Hiniling ko na rin na ipakansila ang passport ni Francis Leo Antonio Marcos upang hindi ito magamit sa pagtakas papuntang ibang bansa. Pati na rin ang mga passport na may pangalan na Norman Antonio Mangusin at Norman Antonio Alejandro na maaari niyang ipinarenew din at inihanda para gamitin in cases of emergency. For this purpose, nakipag-ugnayan ako sa Passport Integrity and Fraud Management Section ng DFA. Sila ang humahawak sa ganitong investigasyon. Hindi lang si Francis Leo Antonio Marcos ang tatamaan dito. Pati na yung mga opisyal ng DFA Regional Consular Office sa La Union ay dapat magpaliwanag din kay Secretary Locsin kung paano nakalusot ang scammer na ito at nakakuha ng passport gamit ang pekeng mga dokumento. May lagayan ba na nangyari? It will not take much longer before the exploits of Francis Leo Antonio Marcos will be over. Peke ka ka, peke pagkatao, gonggong! Taadon to. Di bali ng peke, hindi naman budol. O, di ba?